Kumusta mga kasaliksik? Sa kasalukuyan, kitang-kita na ang desperadong kalagayan ng ekonomiya ng China at tila ito ay nagiging dahilan kung bakit bigla silang nagnanais na umutang ng napakalaking halaga mula mismo sa Pilipinas. Maraming eksperto sa ekonomiya ang nagtataka sa biglaang kilos ng higanteng bansang ito, lalo na't matagal na itong itinuturing bilang isa sa pinakamalalaking ekonomiya sa mundo. Subalit, kung bubusisiin natin ng maigi ang sitwasyon, malinaw na may matinding problemang dinaranas ngayon ang ekonomiya ng China, partikular na sa sektor ng real estate na dati nagbigay lakas at nagdala sa kanila sa mataas na antas ng pag-unlad. Sa ngayon, kinakaharap ng China ang isang krisis sa sektor ng real estate na itinuturing ng ilan bilang pinakamalalang sitwasyon sa kanilang kasaysayan. Isa itong malaking dagok sa ekonomiya na nagsimula pa noong taong 2021 nang ang higanteng kumpanyang Evergrande ay biglang bumagsak at hindi nakabayad ng kanilang mga obligasyon. Sumunod din dito ang pagbagsak ng isa pang malaking kumpanya, ang Country Garden, na lalong nagpalubha sa sitwasyon. Ang mga kumpanyang ito ay dating matatag at maunlad, simbolo ng pag-asenso ng China. Ngunit dahil sa labis na pangungutang at maling pamamahala sa pananalapi ay unti-unti silang gumuho. Dahil dito, libo-libong empleyado ang nawalan ng trabaho at ang epekto nito ay nararamdaman hanggang ngayon sa iba't ibang bahagi ng China. Ayon sa ilang ulat, hindi bababa sa 10 milyong katao ang apektado ng direktang pagkawala ng trabaho mula lamang sa sektor ng real estate. Dahil malaki ang ambag ng industriyang ito sa ekonomiya, mabilis na kumalat ang epekto sa iba pang sektor gaya ng construction, pagbebenta ng kagamitan, at iba pang serbisyong kaugnay ng real estate. Hindi lamang trabaho ang nawala, labis din na bumaba ang kumpiyansa ng mga mamimili dahil nakita nilang ang dating pinakamatatag na sektor ay bumagsak sa loob lamang ng maikling panahon. Malawakang pagbawas sa paggastos ng mga tao ang resulta nito na naglalagay ng karagdagang bigat sa ekonomiya ng China. Kapansin-pansin na mas kaunti na ngayon ang bumibili ng mga bahay, lupain, at maging ang mga mamahaling kagamitan na dati karaniwang binibili ng walang pag-aalinlangan. Dahil dito, nagiging mahina ang daloy ng pera sa ekonomiya at nagkakaroon ng domino effect na nakaaapekto sa iba pang bahagi ng ekonomiya ng bansa. Bukod sa sektor ng real estate, lalo pang nagpapabigat sa ekonomiya ng China ang mabilis na pagtaas ng utang ng mga lokal na pamahalaan. Dahil labis na umasa ang mga ito sa pagbebenta ng mga lupa at sa malalaking infrastrukturang proyekto upang mapanatili ang kanilang operasyon at pag-unlad, hindi nila napansing lumalaki na pala ang kanilang utang sa mapanganib na antas. Ayon sa pinakahuling mga datos, umabot na sa hindi bababa sa $9 trilyong ang kabuuang utang ng mga lokal na pamahalaan ng China. Isang sitwasyong nagpapakita ng malubhang kahinaan sa pamamahala ng kanilang pananalapi. Dahil sa laki ng kanilang obligasyon, hirap ang mga lokal na pamahalaan na maipagpatuloy ang pagbibigay serbisyo sa kanilang mamamayan. Maraming proyekto ang natigil, kabilang na ang mga mahahalagang infrastruktura gaya ng ospital, paaralan at transportasyon. Ang pagkakatigil ng mga proyektong ito ay lalong nagpadagdag ng kawalan ng trabaho at pagbagsak ng ekonomiya. Lalo't libo-libong manggagawa ang umaasa rito upang maitawid ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Isa pang palatandaan ng malaking problemang kinakaharap ng China ay ang mabilis na pagbaba ng kita ng kanilang industriya. Sa katunayan, ayon sa pinakabagong datos, bumabagsak ang kita sa industriya ng bansa sa pinakamabilis na rate sa loob ng 11 taon. Nagpapakita ito ng malubhang paghina ng aktibidad sa pagmamanupaktura na dating pangunahing sandigan ng kanilang ekonomiya. Dahil sa pagbaba ng demand mula sa lokal at pandaigdigang merkado, maraming pagawaan ang napipilitang magsara o magbawas ng produksyon na nagre-resulta sa pagkawala ng trabaho
ng libo-libong manggagawa. Dagdag pa rito, labis ang epekto ng lahat ng ito sa kabataang manggagawa ng China. Sa ngayon, nakapagtala sila ng pinakamataas na porsyento ng kawalan ng trabaho sa kabataan sa nakalipas na mga dekada. Maraming bagong nagtapos ng kolehiyo ang nahihirapang makahanap ng trabaho, dahilan upang mawalan sila ng pag-asa at kumpiyansa sa kanilang kinabukasan. Hindi malayong magkaroon ito ng malawakang panlipunang tensyon, lalo't patuloy na nadarama ng kabataan ang kawalan ng oportunidad at pag-asa sa hinaharap. Bukod sa direktang epekto nito sa kabataan, malaki rin ang posibilidad ng pagkakaroon ng panlipunang kaguluhan kung hindi agarang mareresolba ang problemang pang-ekonomiyang ito. Tiyak na hindi na naisin ng China na lumawak pa ang ganitong sitwasyon, kaya't desperado silang makahanap ng mabilis na solusyon. Kabilang na dito ang paghingi ng pautang mula sa Pilipinas. Ngunit mahalagang itanong din natin kung handa ba talaga ang Pilipinas na tumugon sa ganitong kalaking kahilingan ng isang bansang tulad ng China, na ngayon ay nahaharap sa napakalubhang problemang pang-ekonomiya. Sa mga naipaliwanag na punto, malinaw na nasa critical na kondisyon ngayon ang China pagdating sa pinansyal na kalagayan. Ang bawat salik na nabanggit, mula sa krisis sa real estate hanggang sa lumulobong utang ng lokal na pamahalaan, pagbagsak ng industriya, at mataas na kawalan ng trabaho, ay magkakadugtong at bumubuo ng isang malaking banta sa ekonomiya ng China. Sa sitwasyong ito, hindi may kakailang desperado ang bansa sa paghahanap ng pondo upang mapanatili ang kanilang ekonomiya mula sa tuluyang pagbagsak. Kaya hindi katakatakang ngayon ay nagiging porsigido silang makipag-ugnayan sa mga bansang gaya ng Pilipinas upang humiram ng malaking halaga ng salapi. Sa gitna ng patuloy na paglala ng krisis sa ekonomiya ng China, malinaw ang dahilan kung bakit ngayon ay lubhang desperado na silang lumapit at humingi ng pautang sa Pilipinas, na dati ay hindi naman nila itinuring bilang posibleng tagapagpahiram. Dahil sa sunod-sunod na pagsubok sa kanilang ekonomiya, partikular na sa sektor ng real estate at industriya, tila unti-unting nauubos ang kanilang opsyon para makalikom ng sapat na pondo upang matugunan ang kanilang pangangailangan. Sa puntong ito, kitang-kita na isa sa pangunahing dahilan ng China kung bakit nais nilang makakuha ng bilyon-bilyong halaga ng pautang ay dahil sa matinding pangangailangan nila ng pondo para sa kanilang malalaking proyektong infrastruktura. Hindi maitatanggi na ang infrastruktura ang nagsilbing pundasyon ng matinding paglago ng ekonomiya ng China sa loob ng maraming dekada. Subalit sa kasalukuyang panahon, dahil sa malaking pagkakalubog nila sa utang, nahihirapan silang mapondohan ng mga bago at nagpapatuloy na proyektong ito. Milyon-milyong dolyar ang kinakailangan upang ipagpatuloy ang konstruksyon ng mga daanan, tulay, daungan, paliparan, at iba pang kritikal na infrastrukturang kailangan upang mapanatili ang kanilang ekonomiya sa tamang direksyon. Ngunit dahil limitado na ang kakayahan ng kanilang lokal na pamahalaan, napunduhan ang mga ito mula sa sariling bulsa. Napilitan na ang China na humanap ng alternatibong paraan upang matiyak ang pag-usad ng kanilang ambisyosong mga plano. Bukod sa malinaw na dahilan ng pangangailangan ng pondo, isa pang mahalagang aspeto kung bakit humihingi ng pautang ang China sa Pilipinas ay upang lalo pang palakasin ang relasyong bilateral sa pagitan ng dalawang bansa. Matagal nang sinisikap ng China na mapanatili ang kanilang impluensya sa Timog Silangang Asya. At ang Pilipinas ay may mahalagang papel sa estratehiyang ito dahil sa estratehikong lokasyon nito. Kung matanggap ng China ang malaking pautang mula sa Pilipinas, maaaring maging simbolo ito ng mas malalim na ugnayan na hindi lamang tungkol sa pananalapi, kundi pati sa diplomatiko at politikal na aspeto. Sa pamamagitan nito, lalo pang lalawak ang impluensyang nais nilang ipakita sa buong rehiyon at maaari itong maging daan upang higit pang lumakas ang kanilang posisyon
sa iba't ibang usaping pandaigdig. Karagdagan pa rito, malinaw rin na ginagamit ng China ang pagkakataong ito upang i-diversify ang kanilang pinagmumulan ng pondo. Sa ngayon kasi ay karamihan sa mga dating pinagkukunan nila ng pautang ay nagiging mas maingat na dahil sa nakikitang paglala ng kanilang ekonomiya. Ang paghingi ng pondo mula sa Pilipinas ay nagpapakita ng kagustuhan ng China na palawakin ang kanilang mga pinansyal na koneksyon upang hindi lamang sa malalaking institusyon o bansang kanluranin sila umasa. Sa pamamagitan nito, binabawasan nila ang panganib ng labis na pagdepende sa iisang pinagmumulan lamang, lalo na't kitang-kita ngayon ang posibilidad ng pagtalikod ng ibang mga malalaking ekonomiya dahil sa lumalalang sitwasyon ng kanilang ekonomiya. Gayon din naman, ang desisyon ng China na lumapit at humingi ng pautang sa Pilipinas ay isang malinaw na pagtatangka upang ipakita sa pandaigdigang komunidad na nananatili silang matatag sa kabila ng mga hamon. Alam ng China na malaking epekto sa kanilang global na imahe ang anumang indikasyon ng pagbagsak ng ekonomiya. Sa pamamagitan ng pagpapakita na kaya pa nilang humiram ng malalaking halaga mula sa ibang bansa, nais nilang ipahiwatig na may kumpiyansa pa rin sila sa kanilang ekonomiya at hindi pa ganap na nasa critical na sitwasyon. Maaaring gamitin nila ang pautang na ito bilang simbolo upang muling buhayin ang tiwala ng mga mamumuhunan sa iba't ibang panig ng mundo na ngayon nag-aalinlangan na dahil sa sunod-sunod na negatibong balita hinggil sa kanilang ekonomiya. Panghuli, isa ring mahalagang dahilan ng biglang paghingi ng China ng pautang mula sa Pilipinas ay upang matugunan ang napakaraming panloob na pangangailangan nila sa ngayon. Dahil bumabagsak ang kanilang ekonomiya at tumataas ang kawalan ng trabaho, marami sa kanilang mamamayan ang nangangailangan ng suporta mula mismo sa gobyerno. Gamit ang pondong kanilang mahihiram, maaari silang makapaglaan ng karagdagang pera para tulungan ang mga lokal na negosyo na kasalukuyang humaharap sa posibilidad ng pagsasara, pati na rin ang pagpapahusay ng mga serbisyong panlipunan tulad ng kalusugan, edukasyon at welfare programs para sa mga mamamayan nilang lubhang naapektuhan ng krisis. Ang kabuuang sitwasyong ito ay nagpapakita ng mas malawak na larawan kung bakit ngayon ay porsigido ang China na makakuha ng bilyong-bilyong pautang mula sa Pilipinas. Bagaman tila nakagugulat sa marami na ang dating pinakamalaking tagapagpautang ay ngayon siya na mismong humihiram. Malinaw na may malalim na dahilan ang kanilang pagkilos na ito. Hindi lamang simpleng pangangailangan ng pera ang nagtutulak sa kanila, kundi isang kombinasyon ng mga dahilan tulad ng pangangailangang panatilihin ang infrastruktura, pagpapalawak ng relasyong diplomatiko, diversifikasyon ng kanilang pondo, pagpapakita ng kumpiyansa, at pagtugon sa lumalawak na panloob na problema. Sa bandang huli, ang kilos ng China na paghingi ng malaking pautang mula sa Pilipinas ay nagpapakita lamang kung gaano kaseryoso at kahirap ang sitwasyon nila ngayon. Bagaman kaya pa nilang magpakita ng lakas, hindi na nila maitatanggi ang desperadong sitwasyon kung saan napipilitan na silang kumatok sa pintuan ng Pilipinas. Isang senyales na hindi na nila kayang magkunwari na sila'y ganap na ligtas mula sa panganib ng pagbagsak ng ekonomiya. Sa kabila ng desperadong sitwasyon na nag-uudyok ngayon sa China upang mangutang ng bilyon-bilyong halaga mula sa Pilipinas, mahalagang suriing mabuti kung anong epekto ang posibleng maidulot nito sa ating bansa. Bagamat ang Pilipinas ay kilala bilang bansang kadalasang nanghihiram, ngayon ay tila nagkabaliktad ang sitwasyon. Subalit, hindi ito dapat tingnan bilang simpleng pagkakataon lamang, kundi nararapat pag-aralang mabuti kung ano ang implikasyon ng ganitong pagpapautang. Lalo na kung ang nangangailangan ay isang napakalaking bansa tulad ng China na kasalukuyang nahaharap sa malawakang problemang pinansyal. Ang una at pinakakapansin-pansing epekto ng pagpapautang na ito
ay ang posibleng pagtaas ng impluwensya ng China sa Pilipinas. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na ang China ay gumagamit na noon pa man ng estratehiya ng pautang upang palawakin ang kanilang kapangyarihan at impluwensya sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa ngayon, kung ang Pilipinas ang magpapahiram ng malaking halaga sa China, may posibilidad na magkaroon ng mas malalim na impluwensyang politikal at pang-ekonomiya ang China sa mga mahahalagang desisyon ng ating pamahalaan. Sa simpleng paliwanag, mas magiging mahirap para sa Pilipinas na tumanggi sa mga kahilingan o kondisyon ng China dahil maaaring gamitin ng huli ang mismong pautang bilang isang leverage o instrumento ng impluwensya. Hindi ito simpleng usapin lamang, lalo't ang Pilipinas ay matagal nang nakikipagtunggali sa China kaugnay ng mga teritoryong inaangkin sa West Philippine Sea. Bukod pa rito, ang pagpapautang ay maaaring magdulot ng matinding panganib sa katatagan ng pananalapi ng Pilipinas. Alam ng lahat na sa ngayon, ang China ay dumaranas ng matinding problemang pinansyal. Sa kabila ng kanilang mga pangakong pagbabayad ng utang, hindi maiaalis ang posibilidad na magkaroon ng sitwasyon kung saan ay hindi nila kakayaning bayaran ang kanilang obligasyon. Kapag nangyari ito, hindi lamang simpleng pagkawala ng pera ang maaaring kaharapin ng Pilipinas, kundi maaaring magkaroon ito ng malawakang epekto sa kabuuang ekonomiya. Posibleng humina ang kumpiyansa ng ibang bansa sa katatagan ng ating ekonomiya at magdulot ng negatibong epekto sa credit rating ng Pilipinas. Ang masaklap pa, baka mauwi ito sa pagtaas ng interes ng ating sariling mga utang na maaaring magdulot ng karagdagang pasanin para sa mga Pilipino. Sa kabilang banda naman, hindi rin maitatanggi na maaaring maging isang malaking oportunidad ito para sa pagpapalakas ng diplomatikong ugnayan ng dalawang bansa. Ang pagpapautang ng Pilipinas sa China ay maaaring magbigay daan sa mas maraming oportunidad sa kalakalan, kooperasyong ekonomiko, at maging sa iba pang larangan tulad ng teknolohiya, edukasyon, turismo, at agrikultura. Maaaring maging tulay ito upang magkaroon ng mas maayos at produktibong pag-uusap kaugnay ng mga issue gaya ng teritorial na alitan at mga kasunduang pang-ekonomiya. Kung maayos na maisasagawa ang diplomatikong negosasyon, may posibilidad na ito ang maging daan upang higit pang umangat ang estado ng Pilipinas bilang isang mahalagang bansa sa rehiyon. Bukod dito, posible ring magkaroon ng positibong epekto sa ekonomiya ng Pilipinas ang interes mula sa pautang na matatanggap mula sa China. Kung mapapamahalaan ng wasto ang pondong matatanggap, maaaring magamit ang kikitain mula rito upang pondohan ang mahahalagang proyektong pangkaunlaran sa iba't ibang bahagi ng bansa, lalo na ang mga proyektong infrastruktura na matagal nang nakabinbin dahil sa kakulangan ng sapat na pondo. Sa pamamagitan ng maayos na paggamit ng interes na kikitain sa pagpapautang, may potensyal na maisulong ang mas malawak na pag-unlad sa ekonomiya ng Pilipinas, na direktang mapapakinabangan ng mga ordinaryong mamamayan. Gayunpaman, kasabay ng potensyal na mga benepisyo, kailangan ding maging maingat ang Pilipinas hinggil sa mga kondisyon na maaaring ilagay ng China sa kasunduang ito. Isa sa pinakamalaking panganib na kailangang bantayan ay ang tinatawag na debt trap diplomacy, kung saan ginagamit ng bansang may malaking utang ang sitwasyon upang kontrolin ang mga estratehikong asset ng nagpautang na bansa bilang pambayad sa utang. May mga naging halimbawa na nito sa ilang bansa sa Africa at Asia, kung saan napilitang isuko ang kontrol ng mahahalagang daungan, paliparan, at likas na yaman dahil hindi nila nakayanan ang pagbabayad ng utang sa China. Kaya't bago pumayag ang Pilipinas sa ganitong uri ng kasunduan, mahalagang suriin at pag-aralang mabuti ang mga tuntunin ng pagpapautang upang hindi malagay ang bansa sa alanganin sa hinaharap. Kinakailangang maging malinaw ang lahat ng detalye tungkol sa halaga ng pautang, interes, panahon ng pagbabayad, at higit sa lahat,
kung ano ang posibleng mangyari kung hindi magawang bayaran ng China ang kanilang obligasyon. Hindi dapat madaliin ang pagpapasya, lalo't isang malaking responsibilidad ang ganitong pagpapautang. Sa kabuuan, bagamat ang sitwasyon ng China ay isang malinaw na palatandaan na desperado na sila upang humingi ng pautang sa Pilipinas, kailangang pag-isipan at timbangin ng mabuti ang mga panganib at oportunidad na hatid nito. Ang pagpapautang sa China ay hindi isang simpleng transaksyong pinansyal lamang. Ito ay isang usaping may malawakang epekto sa politika, ekonomiya at seguridad ng ating bansa. Mahalaga na sa bawat hakbang, nangingibabaw ang interes at kapakanan ng sambayan ng Pilipino upang hindi mapunta ang Pilipinas sa isang kompromisadong kalagayan. Lalo na't kitang-kita na ngayon ang lumalalim na desperasyon ng China sa gitna ng kanilang matinding krisis pang-ekonomiya.